Nagbigay ang Korea Aerospace Industries, KAI, ng eksklusibong sulyap sa mga taga-subaybay ng depensa hinggil sa FA-50PH Block 70 aircraft na kasalukuyang ginagawa sa kanilang makabagong pasilidad na nagpapakita ng tuloy-tuloy na progreso sa isa sa pinakamahalagang proyekto ng Philippine Air Force, PAF, para sa modernisasyon. Ang balitang ito ay paalala ng determinasyon ng Pilipinas na paigtingin ang kakayahan sa depensa sa gitna ng masalimuot at lumalalang sitwasyong pansiguridad sa rehiyong Indo-Pasipiko. Sa ilalim ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines, AFP, nakapirmi ang pamahalaang Pilipino sa pagkuha ng 12 isinina-12 karagdagang F-50 PH Block 70 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 39 na bilyon. Nakabatay ang desisyong ito sa matagumpay na paggamit ng unang 12 FA-50PH na nakuha noong 2015 hanggang 2017 na ngayon nagsisilbing gulugod ng supersonic fleet ng Air Force. Napatunayan na ang kanilang halaga sa aktwal na labanan, partikular noong krisis sa Marawi noong 2017 kung saan ginamit ang F-50 PH jets para magsagawa ng tumpak na airstrikes na nakatulong upang mabago ang takbo ng labanan. Ang F-50 PH Block 70 ay idinisenyo upang magdala ng mahahalagang pagpapahusay kumpara sa mas naunang bersyon. Kabilang dito ang mas makabagong avionics, pinahusay na radar technology at mas malawak na kakayahan para sa precision-guided munitions. Sa tulong ng advanced data link systems at integrasyon sa mga kaalyadong network, mas magiging angkop ang mga eroplanong ito para sa joint operations kasama ang mga bansang kaalyado. Inaasahan ang unang batch ng mga eroplano bago matapos ang termino ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 na umaayon sa mas malawak na bisyon ng administrasyon na mapanatili ang tuloy-tuloy na depensa habang tinutugunan din ang mga agarang pangangailangan sa operasyon. Sa pagdating ng mga ito, dodoblehin ng PAF ang kasalukuyang fleet ng FA-50PH na magbibigay ng mas mataas na kakayahan sa training cycles, mission readiness at logistical support. Mula sa estratehikong pananaw, praktikal ang hakbang na ito. Habang nagpapakita ng interes ang Pilipinas sa mas advanced na multi-role fighters gaya ng Saab JAS-39 Gripen at F-16 Block 70-72, mas mahaba ang procurement timeline at mas malaki ang kinakailangang budget para rito. Sa pagkuha ng karagdagang F-50 PH Block 70, natitiyak ng PAF na may abot kayang ngunit modernong fleet ito na maaaring gamitin para sa air patrols, close air support at deterrence missions sa malapit na panahon. Higit pa rito, nagsisilbing matibay na pundasyon ito para sa mga piloto na balang araw ay lilipat sa mas advanced na mga eroplano. Bukod sa teknikal at taktikang bentahe, pinatitibay rin ng kasunduang ito ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Timog Korea sa larangan ng depensa. Sa nakaraang dekada, naging maaasahang katuwang ng Maynila ang SUL hindi lamang sa pagbibigay ng mga eroplano kundi pati na rin ng mga barkong pandagat gaya ng Jose Rizal class frigates at ang darating na HDC 3100 corvettes. Pinapalakas ng relasyong ito ang interoperability ng buong AFP at pinadadali ang proseso sa logistics, training at maintenance support. Sa hinaharap, nakikita ng mga analista na gagampanan ng fleet ng FA-50PH Block 70 ang mahalagang papel sa mga joint training exercises kasama ang Estados Unidos, Japan at Australia. Maaari itong gamitin sa regional air defense drills, maritime surveillance operations, at maging sa humanitarian assistance missions. Isang patunay ng lumalawak na papel ng Pilipinas bilang aktibong katuwang sa seguridad ng Indo-Pasipiko.
Particular sa West Philippine Sea, malaki ang maitutulong ng kanilang deployment sa pagpapalakas ng kakayahan ng Maynila na igiit ang soberanya, subaybayan ang mga paglabag at mabilis na tumugon sa mga potensyal na tensyon. Sa kabuuan, ang akwisisyon ng FA-50 Block 70 ay higit pa sa pagdagdag ng bilang ng mga eroplano. Ito ay malinaw na pahayag ng hangarin. Ipinapakita nito ang pagkilala ng Pilipinas na ang air power ay susi para sa pambansang depensa, sa pagpapataw ng deterrence at sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na patuloy na binabalangkas ng kompetisyong estratehiko. Sa inaasahang pagdating ng unang batch bago ang 2028, papasok ang Philippine Air Force sa panibagong yugto ng modernisasyon na magpapalakas hindi lamang ng pambansang depensa kundi pati ng kooperasyong panrehiyon.